Sa totoo lang, kung mag-extend pa ng ilang araw, kaya naman natin yun. Ang tanong, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya ba niya? Good afternoon po. Ay, tama, good afternoon. Kasi sabi nga ni Secretary Panelo na parang he's ready to do a 10-day hearing, marathon hearing ng Quadcom. Ano masabi niyo po doon sa threat ni Panelo na mag-hold daw ng hearing ng 10 days? And of course, darating ang former president, not only si Panelo but also his supporters, his rabid fans. So, and of course, baka magharap-harap kayo doon. So, what can we expect doon sa inyong magiging harapan with his fans, bloggers, whatever? Sa bahagi natin, sa totoo lang, given ang naging performance ng mga mambabatas sa masinsing pag-iimbestiga, sa totoo lang, kung mag-extend pa ng ilang araw, kaya naman natin yun. Ang tanong, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya ba niya? Actually, gusto natin ibalik sa kanya yung tanong. Kasi if we recall dun sa Senado, ano ba yung nangyari? Nung hindi na siya makasagot dun sa tanong ng isang senador, siya mismo ay nanghingi ng suspension ng investigasyon para muna ay makapag-break siya dun sa intense na mga pagtatanong dahil kung siguro, kung hindi siya magmumura, konti lang naman talaga yung masasabi niya kahit na sa totoo, siya yung maraming dapat ipaliwanag. First of all, siguro linawin natin yung... Mike. Yan, linawin natin si attorney niya, si Sal Panelo, no? Pero hindi naman siya si Duterte. So, dapat siguro marinig natin mismo kay Duterte, ano yung sinasabi niya. Kasi pwedeng, kung ano-ano sinasabi niya hindi natin alam kung alin doon yung totoo at hindi. So, kailangan humarap siya, sabihin niya sa atin, sabihin niya sa taong bayan, pupunta siya. Kailan siya pupunta? Anong gagawin niya? 'Di ba? So, yun yung ano. At hindi kami, gusto lang namin sabihin, no, na yung mga, sa Senado nga, nung humarap doon, meron din siyang mga supporters na nandun. Meron din siyang, but on the other hand, napakarami ng mga nagpunta doon na nagprotesta. So, ibig sabihin, ito, mga ano niya lang ito, mga minions niya ito. At nakahanda naman ang lahat. Kahit nga ang mga biktima ng war on drugs at biktima ng mga human rights violations, nakahandang sagutin siya. So, nakahandang humarap sa kanya. So, yun lang yung gusto kong sabihin na, no, hindi na bago na nagkaroon ng mga ganyan, nandiyan supporters, etc., mga kung ano-ano. Kasi, at konti na lang yun sa totoo lang. Nung nakita naman namin, nung Senate hearing, konti yung kanyang mga kasamahan. Napaka namin nun, yung siguro, vloggers, no? Kaya naman ganyan. At saka trollers siguro. Pero yung actual na tao, hindi, konti lang. Talagang konti. Higit na konti kesa dun sa mga nagprotesta. Kaya kitang-kita natin dun yung mga programa nung time na yon, humarap naman yung mga nagsalita laban kay Duterte. Maayos ang proseso ng ating Kongreso, no, dito sa House of Representatives, kung paano magtanong. Nakita naman niya kung paano magtanong ang ating mga kasamahan dito, kung paano pinamunuan ng Quadcom itong mga iba't ibang mga House resolutions na ipinasa ng iba't ibang mga kongresista. Nakita niya yung proseso, no, kaya hindi niya pwedeng gawin dito yung pagiging bida-bida niya at pagiging brusko niya, no? Pumaloob siya doon sa aming doon sa aming rules, na katulad din naman na ginagawa ng ating mga biktima ng mga kamag-anak ng mga biktima ng war on drugs. Ang hirap kaya na magsalita at ikwento, no, yung mga nangyari sa yung kamag-anakan, no? So mahirap itong ginagawa ng ating mga biktima, no, yung ating mga kamag-anak ng mga biktima ng EJK. Wala nang hihigit doon na sa sakripisyo na ginagawa ng ating mga biktima. Kaya so hinahawa namin siya, no, kung talagang ready siya by tomorrow, no, ready rin kaming harapin siya tomorrow, yung ating yung makabayan, para iharap din at sagutin niya yung mga tanong ng ating mga kamag-anak ng mga biktima ng EJK.
In fact, hindi pa kami tapos sa mga hearings. Yung EJK pa lang ng war on drugs, ng Peking war on drugs, yung pinag-uusapan. Hindi pa ito yung mga EJKs sa mga iba pang mga mamamayan. Yung mga EJK sa mga aktivista, yung mga ginawang pagpatay, no? Yung mga massacre na ginawa nung panahon ng kanyang administrasyon. Nagsisimula pa lang tayo, tip of the iceberg pa lang yung ginagawa. Kaya kung 10 hearings yung hinahamon niya, kami kaya namin maghamon kahit ilang hearing. Kahit magpaumagahan tayo. Ginagawa namin yan kahit ng budget. Ginagagawin din namin yan ngayon kung gusto. 'Di ba? So yun lang. Good afternoon po, Kongs. Kasi sa statement po ni Attorney Panelo, sabi niya they will confront daw po the Quadcom members. So asahan po natin na kayo po ang makakaharap at hindi yung Quadcom members if ever ituloy nila yung sinasabi nilang pagpunta dito. Yes, I think there will be a mass tomorrow. So siguro sa misa kasama yung mga biktima ng mga EJK, no, ng mga pamilya, dala nila yung kanilang mga magkakaroon ng misa. Yun naman ang makakaharap niya. Regular na po Kasama ba yung yung mga- misa na yun po, ma'am? Kasi last week may misa din before the Quadcom hearing. Yes, oo. Kasi 'di ba nung mga nakaraan, actually yun yung paraan ng healing sana no ng ating mga EJK war on drugs victims ng Peking war on drug victims ng Duterte administration. They've been doing that kahit naman dati pa kasi yung nakuha lang nila na magkaroon or magsumbong sa pamamagitan ng pagkakaroon ng misa na nasasabi nila yung kanilang mga gustong sabihin at ipanawagan yung hustisya para sa mga biktima. Kaya naman ganon. Kaya naman meron silang paraan ng ganito na nagkakaroon ng misa at nagpapahayag ang mga biktima. Kaya kung seryoso pala si Mr. Duterte no sa November 21, yun yung tinakda ng Quadcom na hearing. Doon siya pumunta no at doon niya ipakita no yung kanyang tapang sa harap ng mga miyembro ng Kongreso at sagutin niya yung mga tanong. Ma'am, anong oras po yung misa tomorrow? 9 a.m. 9 a.m. Oo. Opo. Baka doon ulit sa may People's sa People's Center. Ma'am, klaruhin ko lang po, when you said kung magpupumilit siya, edi magharapan po, ano pong ibig sabihin? Kami nandito, ang Makabayan Block ay nandito naman. So, pwede naman kaming no? Gusto niya ba ng welcome? Ganon. Nandito po yung Makabayan, di sagutin niya yung mga tanong namin. Pwede naman ganon, di ba? Yung kung nasa gate po si President Duterte tomorrow, lalabasin niyo po ba siya? Baka may rally yun.